Mabilis na lumipas ang mga araw nang hindi niya namamalayan. Nagulat na lamang siya nang ma-realize niyang nakaharap na siya sa isang malaking salamin habang suot ang gown na si Syke mismo ang gumawa. She's wearing a winter white long braid see-through sleeve gown. Hindi lang siya mukhang ikakasal. Mukha na din siyang prinsesa sa suot niya. Dahan-dahan siyang umikot sa salamin at tiningnan ang kanyang kabuuan. She only wore light makeup and her hair is in a crown braid bun. Bumukas ang pintuan at iniluwa ang kanyang mga magulang. Happiness beamed in their eyes as they rolled their sight on her. Ang ganda-ganda mo, anak. Maluhaluhang puri ng kanyang mommy Feliz. Agad siya lumapit sa ina at niyakap ito. You're beautiful too, Mom. Her mother was very elegant and gorgeous in her baby peach gown. Para itong bumata ng 10 taon sa edad na 50 anyos. Ayaw niyo ba isali si Daddy? Natawa siya ng bahagya bago maingat na kinabig ng yakap ang kanyang daddy. Hindi naman ito pahuhuli sa puting tuxedo na suot, kung titingnan ay magkamukha sila ng daddy niya. She was the female version of him. You're so beautiful, anak. Alam ko magiging maligaya ka sa araw na ito. Madamdamin itong Saada. Napapikit siya. Magiging maligaya nga kaya siya o ito na ang magiging kalbaryo niya. Sa tono ng pananalita ng daddy niya ay para bang siguradong-sigurado ito sa sinabi nito. Kumalas ang mga ito at muli siyang pinagmasdan. Nang makita niya ang luha at saya sa mukha ng daddy niya ay napawi lahat ng agam-agam niya. This is her goal, to make her father happy at sa nakikita niya ngayon ay nagtagumpay siya and it makes her happy too. Paano? Mauuna na kami sa iyo, anak. Sandra will be here to pick you up. Wika ng kanyang ina. Tumango siya. Ingat kayo, Mommy, Daddy. Nang papalabas na ang magulang niya ay siya naman pagdating ni Sandro. Nagbigay galang ito sa kanila saka dumako ang tingin sa kanya. She saw an admiration in his eyes. She's very beautiful, right? Biglang sabi ng kanyang ama. Yes, Senyor Eduardo. Seryosong tugon ng binata. You should find someone like my daughter very soon, Sandro. Payo ng daddy niya saka tinapik ang balikat ng lalaki. Take care of my daughter. Huwag mo itatakas yan, ha? Dad! Tipid nang umiti si Sandro sa daddy niya. I will send her to the church. Safe and sound, sir. Nang makaalis sa mga magulang niya ay lumapit sa kanyang binata. You're really getting married today. Oo nga eh. You sure? Do you wanna go? Bagay siyang natawa sa tinura nito. Do I still have a choice, Sandro? You always have. Just tell me if you don't want to get married. This time, I won't search for you wherever you are but I'd rather run away together with you. Agad siyang napatingin sa binata. She haven't seen any signs that Sandro is joking. Naiilang siya sa determinasyong nakikita niya sa mga mata ng lalaki na hindi niya alam kung saan nanggaling. Is he serious about this? I won't make any mess that will ruin my father, Sandro. Ayoko ma-stress siya sa akin kaya ayos lang ako. Anya sa mababang boses. Okay, if that's what you want, Anika. Ninitian niya ang binata at nagpatiuna na sa paglalakad. Inalalayan siya nito pababa ng hagdanan hanggang sa makarating sila sa sasakyan. Para na talaga niyang kuya si Sandro. Sa lagay nilang iyon. Ito din ang nagmaneho ng sakyan patungong simbahan. Sandro was silent the whole ride pero hindi na rin siya nag-abala pang istorbohin ito. She was nervous that made her silent too. Ilang minutong itinagal ng kanilang biyahe at ngayon nga ay dumating na sila sa kanilang destinasyon. Habang tanaw ang bukana ng simbahan mula sa loob ng kotse, ay hindi niya maiwasang kabahan. Ayos ka lang ba, Anika? Tipid siyang umiti at tumango kay Sandro. Ilang sandali pa siyang pinagmamasdan na lalaki bago lumabas ng sasakyan at inalalayan siyang pababa. Agad naman pumunta ang kanyang mommy para salubungin siya habang naghihintay ang daddy niya sa bukana ng pinto. Nilingon niya si Sandro at hindi nakaligtas sa malungkot nitong tingin sa kanya. Halika na, anak. Naghihintay na ang daddy mo sa atin. Pukaw na Feliz sa kanya kaya nabaling ang atensyon niya dito. Okay, mommy. Anya saka nilingon ulit si Sandro pero tumalikod na sa kanya ang binata at bumalik sa loob ng kotse. Nagkibit-balikat na lamang siya tumakbang na patungo sa nakangiting mukha ng daddy niya. Ready, princess? Ready, dad. Alanganin niyang tugon.
Humigpit ang kapit niya sa braso ng kanyang daddy nang bumukas na ang pintuan ng simbahan. Dahan-dahan siyang iginiya ni Eduardo papasok. She was mesmerized by her glamorous church wedding theme. Everything and everyone looks elegant. Her knees started to wobble while slowly walking with the rhythm of her wedding song. Habang nasa kalagitnaan na sila ay natanaw niya si Vincent na may masayang ngiti sa labi. Pagkatapos ay ang isang hindi pamilyar na lalaki na may kulay berdeng mga mata. Marahil ito ang best man ng groom. Palapit siya ng palapit at unti-unti na niyang naaninag ang nakatagilid na mukha ng kanyang magiging asawa. Umarap ka, please. Come on. Come on. Look at me. Sir Voldemort. Bulong ng kanyang isipan. Para namang naririnig nito ang panalangin niya dahil unti-unti itong humarap sa gawin nila ng kanyang daddy. Nahigit niya ang sariling hininga nang sumalubong sa kanya ang pamilyar na asul nitong mga mata. Pakiramdam niya ay tumigil sa pag-inog ang kanyang buong mundo sa kanyang nakita. Muli ring nanumbalik ang sakit na pilit niyang kinalimutan nitong mga nakaraang linggo. Adam is Acer and she is marrying him. She's marrying the man who cheated on her. The man who lied about loving her, then slept with another woman the next day. Pumatak ang ilang butil ng luha sa kanyang mata. Although she already had a hunch, pero iba pa rin sa pakiramdam kapag nasa harapan mo na ang katotohanan. Anika, are you alright, darling? Pukaw ng kanyang daddy. Bumalik siya sa kasalukuyan at nakita ang nag-aalalang mukha ng daddy niya. Muling niyang tinanaw si Adam na ngayon ay madilim ang seryosong mukha habang umiigting ang panga. Is he mad at her? Shouldn't it be the other way around? I'm fine, Dad. I'm sorry. Mahinang anas niya. Let's go, Iha. Ilang minuto kang natulala. Baka kung ano isipin ng mga bisita natin. Bulong ni Eduardo sa kanya. I apologize once again, Dad. Nakayoko niyang hingi ng paumanhin. Halos hindi niya maihakbang ang nanginginig na mga paa. How funny it was that the fisherman she fell in love with was a rich bachelor and Senator Vincent's son. Is it really coincidence? Or everything was planned from the start? Take care of my beloved daughter, Iho. Masayang wika ng kanyang daddy. Dahan-dahan siya nag-angat ng tingin at nasilayan ang seryosong muka ni Adam. Or should she call him Acer now? I will, sir. Anito sa baritonong boses. She felt like crying while hearing the voice she used to love every time she woke up before on the island. Please, call me Daddy Iho. Hiling ni Eduardo sa lalaki. Okay, Dad. Ibinigay na ng daddy niya ang kanyang kamay kay Adam, kaya mas lalo siyang namawis at pinanlamigan. Kasi lamig din ng yelo ang mga mata nito, taliwas sa best man na wagas kumakangiti at daig pa ang ikakasal. Bagya siyang napaiktad nang hawakan siya ng binata sa bewang at iginiya patungo sa harapan ng pari na siyang magkakasal sa kanila. Scared ah? Surprised to see me? Bulong nito sa tenga niya dahilan para magsitayuan ang kanyang balahibo. Gone is the playful sweet smile of the Adam she had known and is replaced by a cocky and mocking Acer's face. Walk, Anika, and don't make a scene like what you did earlier. That you seem to be against this wedding. Wag na wag mo ko ipapahiya. You don't know what I'm capable of when I'm mad. Malamig nitong anas saka mahina siyang itinulak paabante. She was hurt by how he was treating her right now. He used to be gentle to her. Pero sa isip niya ay natawa siya sa sarili. She's been always comparing him to the past na kahit alam niyang sa nakikita niya ngayon ay magkaiba na. Everything was a lie from the start. Hindi niya alam kung paano naganap ang seremonya ng kanilang kasal ni Adam pero basta na lang niya namalayan na binuksan na nito ang belong nakatabing sa kanyang mukha. Narinig niya ang iilang impit na kilig na sigurado siyang si Wilma ang nangunguna. Adam holds the side of her neck up to her cheeks before claiming her lips. Memory gushes through her mind of how passionate their kiss was. Adam's lips started moving. Kusa niyang tinanggap ang masuyong halik ng kanyang asawa at gumante sa kaparehong paraan. Asawa. What a very unusual word to hear from her. Yet, it's real. She is finally married. She married the man she loves
and she hates at the same time. Nang bitawan nito ang labi niya, hinaplos na lalaki ang kanyang pisngi. Mrs. Anika Castañeda Valdemar. Paus nitong bigkas. Bagya siyang pinamulahan ng pisngi sa tinura nito. Napatingin siya sa kanilang kaparehong singsing at bahagyang nakaramdam ng tuwa. Kahit pa sa sitwasyong meron sila ngayon, it's so beautiful. She can't help but get teary-eyed. Naninibago siya sa inasal ni Adam sa buong reception. Masyadong sweet at attentive ang lalaki sa kanya gayong kanina sa seremonya sa ipara na siya nitong sasakalin at lalapain ng buhay. Hindi ka naman pala lugi dyan sa hobby mo, bestie. Ang pogi-pogi naman pala at mukhang yummy. Kinikilig na tura ni Wilma. Inirapan niya ang kaibigan. Ikaw, ano meron sa inyo ng best man? Usisan niya pa. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Patay mali siya nitong sambit. Pinagcross niya ang kanyang mga braso sa harap ng dibdib at mataman itong tinitigan. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko yung lihim ninyong suliyapan. Akala mo hindi ko mapapansin yun, ha? Magkakilala kayo? Naglumikot ang mga mata ng babae at alanganing ngumiti. Siya, yung PI na sinasabi ko sa iyo pero huwag ka magagalit sa kanya, ha? Hindi siya scammer. Katunayan, ibinalik niya nga sa akin yung pera ipinambayad ko. Parang kinikilig nitong sabi. Muli siyang napairap kaya naman pala wala silang nakalap na impormasyon tungkol kay Acer dahil kaibigan pala ng asawa niya ang kinuhang PI ni Wilma. Alam mo, malapit na talaga kitang mabatukan. Pinanliitan niya ito ng mata. Agad naman itong hinaplos ang kanyang braso at matamis pang ngumiti. Bestie naman, bawal magalit ang bagong kasal. Aba, at parang pinagtatakpan mo pa siya, ha? May gusto ka ba doon? Mukha naman yung babaero. Hala, judgmental siya. So what naman kung gusto ko siya? Gusto din naman niya ako eh. Marito nitong wika. Malanding Haponesa. Pairap niyang sabi. Teka, nakita mo ba si Sandro? Kunat noong umiling ang kanyang kaibigan. Hinahanap ko nga din siya kaso hindi siya reach ng aking telescopic sight. Sandali siya nagpaalam kay Wilma upang hanapin si Sandro. Nilingon niya sa Acer at nakitang busy pa ito sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita. Naglakad-lakad siya sa ibang bahagi ng reception hall pero hindi niya talaga mahanap ang binata. Maya-maya pa'y nagulat siya nang bigla na lang may humablot sa kanya. Nalaki ang kanyang mga mata nang sumalubong ang malamig na titig ni Acer at mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Where are you going? Pinaningkitan siya nito ng mata. May hinahanap lang ako. Sino? Napalunok siya na ilang beses. Bakit ba galit na galit sa kanya ang lalaking ito? Pinili na lamang niyang huwag nang sabihin pa ang tunay na pakay niya. Hinahanap ko si Leah, yung secretary ko. Sandali siyang tinitigan ni Adam at tinatansya kung nagsasabi ba siya ng totoo. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago siya inakay pabalik sa kinauupuan niya kanina. Sumapit ang gabi at sakala niya na pag-alaman na sa bahay na siya ni Adam uuwi at nandoon na rin lahat ng mga gamit niya. She can't believe what her parents did. She felt like they were so excited to throw her out of their house. Ingat kayo sa biyahe, ha? Bigyan niyo kami ng maraming apo. Tukso ng daddy niya nang paalis na sila. Don't worry, Dad. I will make sure of it. Sakay ng kanyang asawa. Mabilis niyang nilingon si Adam na nakatitig pala sa kanya. Nahihiya siya lumingon sa kabilang gawi at itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi nagtagal ay binaybay na nila ang hindi pamilyar na daan. Inabala na lamang niya ang sarili sa pagmamasid sa mga tanawin sa labas. Puminto sila sa tapat ng isang malaking itim na gate. Maya-maya pa'y bumukas na ito at tumiretso sa garahe ang sasakyan ni Acer. Matapos nitong patayin ang makina ng sakyan, walang paalam itong lumabas at nauna na sa kanya. Bagya siyang nagulat sa padabog nitong pagkakasara ng pintuan. Ilang sandali pa niyang tiningnan ang papalayong likod ng binata bago napagpasyahan lumabas na din. Hindi niya maiwasang humanga sa disenyo ng buong bahay. It was an elegant vintage type mula sa mga painting, chandelier, figurine at iba pa. It was a 3-story house na sa hinuha niya. Napadako ang tingin niya sa lalaking naglakad paakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Hirap man sa suot niyang gown ay agad siyang sumunod sa asawa. Tumigil naman ito sa tapat ng isang pinto. This will be my room. Yours is the next one. Nandoon na rin ang mga gamit mo at napaayos ko na sa mga katulong. Walang emosyon itong wika.
She was again hurt by his coldness and disappointed at the same time. Bakit sila hiwalay ng kwarto? Di ba mag-asawa na sila? Sobrang dami niyang katanungan sa kanyang isipan at hindi siya papayag na hindi ito masasagot ng asawa. Are you avoiding me, Adam? Tanong niya na nagpahinto sa pagpihit ng lalaki sa doorknob ng salid nito. I'm not avoiding you, Mrs. Voldemort. Then why did you hide from me from the start? Why did you let me think that I'm marrying someone I didn't know? Lumingon sa kanya si Adam na may nakakalokong ngisi sa labi. Bakit, Anika? Do you really know me? Aren't we strangers to each other from the start? Lumunok siya ng ilang beses at hindi makapaniwalang nakatingin dito. After everything that happened to the two of them on the island, he's considering her a stranger? Hilang iya palang lalaking to eh. Did you already know me from the start? Alanganin niyang tanong. She's afraid of hearing the truth but she can't stop herself from wanting it. Yes. Kusang tumulo ang pinipigilan niya luha. Habang nagtaas baba ang kanyang dibdib dahil sa namumuong emosyon na kanyang nararamdaman. You played me. You fooled me from the start. Naiyak niyang sambit. Tamad naman itong nakatingin sa kanya na para bang wala itong pakialam sa nararamdaman niya ngayon at hinihintay lang siyang matapos sa kanyang pagdadrama. She swallowed the lump in her throat and wiped the tears in her eyes. Did you have fun? Did you enjoy what you did to me? Hindi ito sumagot bagkus ay mataman lamang siyang tiningnan. Answer me, Acer. Chilled. You really want to hear the truth? Fine. I did enjoy it. Anika, it was so fun making you believe in all of my lies and guess what? I didn't even sweat bullets in lying because you're so easy to dupe with. Naglakad sa Acer palapit at tumigil. Ilang dangkal ang distansya mula sa kanya. You're an easy type of a woman, Anika. How dare you? Taning na siya ng laki mula ulo hanggang paa bago umismid. Do you seriously think that I did love you? Mind you, maraming babae dyan na mas sigit pa sa'yo. I'm just toying you. Kaya lang naniwala ka na... Hindi na natapos pa ni Acer ang sasabihin nito dahil isang malakas na sampal ang kanyang pinadapo sa lalaki. Tumabing ang mukha nito sa kabilang direksyon habang namumula ang makinis na pisngi. Pero hindi niya iyon alintana. He loathed this man in front of her so much. Napakawalang hiyaw mo talaga. I trusted you, Acer. Kinupkup kita kasi akala ko mabuti kang tao pero pinaglaruan mo lang pala ako. I even gave you myself. I hate you, Acer. I hate you. You jerk. Hindi na siya nakatias pa at sinugod ang lalaki. Wala siyang pakialam kahit pa nakamamatay na tingin na ipinupukol nito sa kanya. Sinalag nito ang kanyang bawat atake pero patuloy pa rin siya. Could you stop? Damn it! Inis nitong bulyaw at itinulak siyang palayo. Dahil sa lakas ng lalaki, agad siyang napaatras at napaupo sa sahig dahil sa bigat ng suot niyang gown. Parang nagulat naman ang asawa sa kanyang sinapit pero saglit lamang iyon at napalitan din agad ng puot ang mga mata. She was now crying her heart out. Naiinis siya sa sarili niya kung bakit siya nagpautos sa lalaki at minahal niya pa talaga ito. Stop your drama, woman. You don't have the right to get mad at me. I lied to you about who I am. You left me without a word after telling me you loved me and promised you would never leave. We can call it quits. Pagak siyang natawa. You were a despicable man, Acer. Kung makapagsalita ka, parang kasalanan ko pa kung bakit ka umalis. Sa tingin mo, mananatili ako sa tabi mo pagkatapos ko kayong makita ni Leah na lumabas ng motel? Do you think I'm an idiot? Nainis nitong sinabunutan ang sarili. You know what? I can't believe you were this narrow-minded. Stop assuming things, Anika. And for your peace of mind, I never cheated on you with Lian. Tuluyan nitong binuksan ang pinto ng sariling silid at padabog na isinara habang siya ay nakatulalang naiwan sa labas. Lumipas ang 2 linggo nang hindi man lang niya namamalayan. Hindi din siya kinikibo ni Acer sa nakalipas na mga araw na nagpabigat ng damdamin niya. She missed the old him, yung palangiti, papansin at palabirong Adam na nakilala niya.
Pero ngayon ay parang hindi siya nito nakikita at hindi na rin siya hinihintay sa hapag. Madalas ay mag-isa siyang kumakain at halos hindi din sila magpang-abot ni Acer sa bahay. Wala pa ba? Si Acer, Manang? Tanong niya kay Esme, ang bagong kasambahay. Wala pa po, Lady Anika. Magalang nitong tugon. Malungkot niyang tinanguan ang matanda. 11:11 na pero hindi pa umuwi ang asawa niya. 12:00 ng hating gabi nang maisipan niyang bumaba dahil parang naghahanap ng fresh milk ang kanyang sikmura. Nang matapat siya sa pinto ng silid ni Acer ay naisipan niyang silipin kung nandoon na ba ang lalaki. Una ay idinikit niya ang tenga sa pinto pero nang wala siyang marinig na kahit anong ingay sa loob ay dahan-dahan niyang pinihit ang pinto pabukas. Maliwanag ang buong silid at walang gusot ang kulay abong kobre kama, which means wala pa ang lalaki. This is the first time that she entered his room. Simula nang makasal sila. Napatingin siya sa bedside table at nakita ang maliit na frame ng mommy ni Acer. He must have treasured her so much. Dahan-dahan pa siya naglakad-lakad sa loob. Total ay nandito na siya. Plano niya libutin ang silid ng lalaki. She's curious about his taste, about the material things he uses. She was impressed by his determination kung paano nito nakayanang tumira bilang may hirap sa isla. Gayong ganito karangya ang pamumuhay ng lalaki. He has a king-size bed. Tapos pinatulog niya lang sa maliit niyang sofa. Umatras siya ng bahagi at nagulat na biglang bumunggo ang kanyang likod sa isang matigas na bagay. Ay, kabayong limang paa! Gulat niyang bulalas at agad na humarap sa kanyang nakabunggo. Halos magkasalubong na makapal na kilay ni Acer habang nakatingin sa kanya. Napalunok naman siya. Grabe, hindi man lang niya napansin na may naglalakad sa kanyang likuran. Paano kaya iyon nagawa ng lalaki? What are you doing here, Anika? Kinakabahan siya sa lamig ng boss nito at hindi alam kung ano isasagot. Napadako ang tingin niya sa basa nitong buhok. Mukhang kagagaling lang na lalaki sa shower dahil sa mabangong amoy na nanonood sa kanyang ilong. May mumunting patak din ng tubig ang mapipintog nitong mga braso pati na ang dibdib, pababa sa abs at sa... Natutop niya ang kanyang bibig nang mapagtantong natanggal pala ang tuwalyang nakatapis sa pang-ibabang bahagi ng katawan ni Acer. He's naked in front of her and he is on his hard-on. Proud na sumaludo sa kanyang matigas nitong sandata na para bang handa na siyang saksakin. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang napalunok. Napakaramdam niya ay first time niyang makakita noon. Enjoy the view? Nag-angat siya ng tingin at nakita ang malaking ngisi ni Acer na halatang tuwang-tuwa sa kaganapan. Hindi no? Agaran niyang tanggi. Tinasan siya ng kilay ni Acer. Nakaramdam naman siya ng pagkaasiwa sa sitwasyon. Pakiramdam niya ay lumiliit ang spasyo ng buong silid para sa kanilang dalawa. You can touch it, Anika. It's all yours anyway. Dagdag pa ng lalaki. Kumalat ang init sa kanyang buong mukha. Sigurado siya nagkulay kamatis na ang itsura niya ngayon. Sa'yo na yan, Acer. Hindi ko kailangan yan. Saka bakit ba yan nakatayo? Maybe because he missed you? Baliwala nitong sagot at nagsimula ng lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa kapinanlakihan ito ng mga mata pero patuloy lang sa paglalakad si Acer. Huwag kang lalapit. Banta niya at pinulot ang lampshade na sa bedside table pero parang wala naman itong epekto dahil hindi niya nakitaan ng pag-aalangan ang mga mata ni Acer. Agad naman siyang nataranta sa kalagayan niya. Habang humahakbang paabante sa Acer ay siya naman pag-atras niya. Hanggang sa naramdaman na ng kanyang likod ang malamig na pader. What are you really doing here, Anika? Paos nitong tanong. Hindi naman siya makasagot, bagkus ay napatitig na lang sa mapupungay na kulay asul nitong mga mata. Hinawi ni Acer ang ilang hibla ng buhok sa kanyang mukha at inilagay sa gilid ng kanyang tenga. Saka dahan-dahang kinuha sa kanyang kamay ang hawak na lampshade. Anika? Ano kasi? Titingin lang ako kung maganda ba ang kwarto mo kaya pumasok ako, yun lang. Nataranta niyang paliwanag. Umangat ang sulok ng labi ni Acer habang pinagmamasdan siya. Amusement is written in his eyes as he roamed his sight in her face. Really? Oo naman. Bakit? Ano ba sa tingin mo? And you expected me to believe that? Sarkastikong tanong ni Acer. Huminga siya ng malalim at matapang na sinalubong ang titig na lalaki.
Isipin mo kung ano gusto mo isipin, Acer. I don't care at all. Matapang niyang pahayag sa kamarahang itinulak ang lalaki. Agad naman niyang nahawi si Acer kaya tinalikuran na niya ito pero ang hindi niya inaasahan ay ang hablutin siya na lalaki pabalik. Ang kanya sanang tili ay hindi na natuloy dahil sa paglapat na isang mainit na bagay sa kanyang labi. Acer kissed her. Nalaki ang kanyang mga mata at pilit na itinutulak sa Acer palayo pero aminin man niya o sa hindi ay sobrang niyang namiss ang lalaki. Nagsimula nang gumalaw ang labi nito. Hindi nagtagal ay tuluyan na siyang nadarang sa halik na lalaki at kusang gumanti. Napapikit siya, bunga ng sensasyong dulot ng halik ni Acer. Nang bigla ay maalala niya ang masayang mukha ni Lian at Adam noong nakaraan habang palabas ng hotel at higit sa lahat ang sinabi ni Kate sa kanya noong nakaraan. Agad siyang napadilat at bumalik sa huwisyo. The lust she felt is immediately replaced by a pain in her heart, brought by his lies and betrayal. Nang makita niya si Acer sa kanyang harapan ay parang siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Stop," she said in grated teeth. Subalit patuloy lang si Acer sa ginagawa na para bang walang naririnig na siyang ikinainis niya. "I said stop! Damn it!" Bulyaw niya sa kamarahas na itinulak ang lalaki at sinampal. "What the?" Mura nito at nagtataka siyang tiningnan. Agad niya inayos ang sarili at walang paalam na lumabas sa silid ni Acer at patakbong tunungo ang kanyang kwarto. Isinandal niya ang sarili sa hamba ng pinto habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. She was almost carried away by his touch. The touch that she longed so much pero wala siyang balak na magpauto at magpagamit sa lalaki. Once is enough and twice is too much. It should end it that way or else she'll become a loser at all. Pilit niyang iniwasang makasalumuha si Acer sa mga araw na nagdaan. Ayaw niyang maulit pa ang nangyari at baka tuluyan na siyang bumigay dito. Nang marinig niya ang papalayong ugong ng sakyan na lalaki ay sakalang siya lumabas ng silid dahil plano niyang mamasyal ngayon. Roma was still in Paris at hindi niya alam kung kailan ang balik nito. Kaya malamang mag-isa lamang siya. "Saan po kayo pupunta, Lady Anika?" Tanong ni Esme nang makita siyang nakabihis at pababa ng hagdanan. "Alis muna ako sandali, Manang. May bibilhin lang." Nagpaalam na po ba kayo kay Lord Acer?" Kabado nitong tanong. Umangat ang kilay niya sa tinura ng matanda. Kailangan pa ba niya magpaalam dito gayong hindi nga ito marunong magpaalam sa kanya? "Sandali lang naman ako, Manang, at pabalik din agad kaya hindi na kailangan." Balewala niyang tugon at nagsimula na maglakad palabas. Pero mahigpit po kasi ipinagbili na hindi po kayo pwedeng umalis." Balisan niyang habol sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago naiinis na hinarap si Esme. "Manang, hindi niyo malalaman kapag hindi kayo nagsalita. At isa pa, hindi niya ako hawak sa leeg para pagbuwalan lumabas." Natigilan naman ito sa sinabi niya kaya sinamantala na niya iyon para pumayo na patungong parking lot. "Lady Anika, sandali!" Muling tawag ni Esme nang papasok na siya sa sasakyan nito. Pero hindi na siya nakinig pa at pinaandar na ang kotse palabas ng gate. She was surprised by how the gate managed to open automatically without someone to operate it. Hanep, advanced pala ang technology sa bahay ni Acer. Ipinark niya ang sakyan sa kanyang paboritong cafe. Matapos mag-order ay mag-isa siyang umupo sa kanyang paboritong pwesto. "Hello, Miss Anika. Congratulations to your wedding." Bati na isang magandang babae. The owner of her favorite lava cafe. Napatayo naman siya at kinamayan ang babae. "Thank you, Miss Hailey." Nakangiti niyang tugon. Maya-maya pa ay lumapit dito ang isang matangkad at gwapong lalaki na humapit sa bewang ng kanyang kaharap. Matamis namang ngumiti si Hailey sa bagong dating. "By the way, this is Josh, my boyfriend. Babe, she's one of my loyal customers, Anika." Magiliw, napakilala ni Hailey. Isang formal na ngiti ang sumilay sa labi ni Josh bago nakipagkamay sa kanya. "Nice to meet you, Miss Anika." "Oh no, babe. She's married already." Agad na pagtatama ni Hailey. "I'm sorry." Parehong natawa silang tatlo.
Matapos ang maikling kwentuhan ay nagpaalam din agad ang dalawa. Napangiti siya habang pinagmamasdan na magkasintahang palabas na sa cafe. They seem to be so in love with each other. Hindi na siya magtataka kung mababalitaan man niyang magpapakasal ang dalawa one of these days. Nakakaingit lang. How she wish she had a normal relationship where she could date her boyfriend outside like them. Pagkaalis ng sakyan ay ibinalik na niya ang mga mata sa kanyang iniinom na latte pero muli siyang napalingon ng mamataan na isang pamilyar na lalaki sa kabilang kalsada na nakatanaw sa kanya. She can't be mistaken. Agad siyang tumayo at lumabas ng cafe para puntahan ito. Nang mapansin na lalaki ang kanyang ginawa ay dali-dali itong tumalikod at naglakad paalis. "Sandali! Sandro!" Sigaw niya habang tumatakbo. Mabilis ang hakbang na lalaki pero dahil may pagka-sporty siya noong nag-aaral pa siya, ay mabilis din siya kung tumakbo. Nabutan niya ang binata sa isang hindi mataong lugar, katabi na isang abandonadong gusali. "Tinatakasan mo ba ako, Sandro?" Bungad niya. Hindi sumagot ang lalaki. Pagkus ay nanatili lang itong nakatalikod sa kanya. Kusa naman siya lumapit dito at hinila paharap sa kanya ang binata. "Sandro!" Nabitin sa era ang kanyang sasabihin nang makita ang mukha nito. Natutup niya ang kanyang bibig. "Oh my God! What happened to you?" Marami itong pasa sa mukha at malungkot na nakatingin sa kanya. "You shouldn't have followed me here, Anika." Malamig nitong saad. "Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa niyan? Oh my goodness! Nag-report ka na ba sa mga pulis?" Sunod-sunod niyang tanong. Umiling ang binata. Ito ang pangalawang beses na nakita niyang may pasa si Sandro pero ngayon yata ang pinakamalala. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang hinila. Hindi pwedeng lagi na lang itong nabubugbog pero hindi kumilos si Sandro sa kinatatayuan nito. Nagtatakang tingin na ipinukol niya dito. "Why aren't you moving? Halika na. Don't tell me wala ka balak magdemanda sa gumawa niya sa'yo." "Police can't handle this, Anika. There's no use for that." Walang gana nitong sagot. Para naman siya maiiyak dahil sa frustration. "Sino ba kasi yung mga kalaban mo? We're friends, Sandro, kaya mapagkakatiwalaan mo ko. Pwede tayong humingi ng tulong kay Daddy kung kinakailangan." Nanatiling tikom ang bibig ni Sandro na ikinainis niya. "Hindi ka na nga nagpaalam sa akin tapos ganyan pa itsura mo ngayon na nagkita na tayo ulit? Nakakatampo ka na ha? Bigla ka nalang umalis." Nakasimangot niyang maktol. Imbis na sagutin siya nito ay nabigla siya dahil kinabig siya ni Sandro ng yakap. Nadigas siya sa kanyang kinatatayuan pero agad niyang naisip na baka may pinagdadaanan ang lalaki kaya ito ganito. Instead of pushing him away, niyakap niya ito pabalik at hinaplos sa likod nang bigla na lamang may umatak sa kanya ng marahas. At dahil sa labis na gulat ay hindi na niya namalayan ang sunod na nangyari. Nakita na lang niyang nakahandusay na si Sandro sa lupa habang sapo ang panga. "Sandro!" Nalaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla. Literal na labis na gulat ang kanyang naramdaman nang makita ang nag-aapoy na mga mata ni Acer habang nakatitig sa kanilang dalawa ni Sandro. Kumabog ang kanyang dibdib sa pinaghalong takot at kaba. Paano ba siya natutun o natunto ng lalaki? Sinusundan ba siya nito?